I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear, no, I can't help but to hear an exchanging of words. What a beautiful wedding, what a beautiful wedding, says a bridesmaid to a waiter. Yes, but what a shame, the poor groom's bride is a whore. Isang libo siyam naraan pitumput dalawa, ika-1 ng Disyembre. Nilagdaan ng Pangulong Marcos ang kautosang panlahat bilang 17 na naguutos na limbagin sa Pilipino at Ingles sa Official Gazette at gayon din sa mga pahayagang may malawak na sirkulasyon bago idaos ang plebisito para sa ratifikasyon ng saligang batas noong ika-15 ng Enero 1973. 1974, ika-19 ng Hunyo, nilagdaan ni Kalihim Juan L. Manuel ng Edukasyon at Kultura ang kautosang pangkagawaran bilang 25 na nagtatadhana ng mga panuntunan sa pagpapatupad ng patakarang edukasyon bilingwal sa mga paaralan na magsisimula sa taong aralan 1974 hanggang 1975. Ang kautosang ito ay alinsunod sa mga tadhana ng saligang batas ng 1972. 1978, ika-21 ng Hulyo, nilagdaan ng Ministro ng Edukasyon at Kultura, Juan L. Manuel, ang kautosang pang-ministry bilang 22 na naguutos na isama ang Pilipino sa lahat ng curriculum na pandalubasaang antas. Magsisimula sa unang semestre ng taong aralan 1979 hanggang 1980. Ang lahat ng pangmataas na edukasyong institusyon ay magbubukas ng 6 na unit sa Pilipino sa kanilang mga palatuntunang aralin sa lahat ng kurso, maliban sa mga kursong pagtuturo na mananatili sa 12 unit. Nabanggit din sa kautusang ito na ang Pilipino ay gagamiting wikang panturo sa ilan sa mga pandalubasaang aralin sa pagpasok ng taong aralan 1983 hanggang 84. Kalakip din sa kautusang ito ang pagkaroon ng palatuntunan ng pagsasanay ng mga guro upang magkaroon sila ng mabisang kasanayan sa pagtuturo ng Pilipino sa pandalubasaang antas sa pamamahala ng Ministry ng Edukasyon at Kultura. 1986, pinalabas ng Commission on Higher Education ang CHED Memorandum bilang 50 na nagtatadhanan siyam na unit na pangangailangan sa Pilipino sa pangkalahatang edukasyon at nagbabago sa description at nilalaman ng mga kurso sa Pilipino 1, sininang pakipagtalastasan, Pilipino 2, pagbasa at pagsulat sa iba't ibang disiplina at Pilipino 3, retorika. Isang 1987 taon, ika-2 ng Pebrero, pinagtibay ang bagong konstitusyon ng Pilipinas. Sa ika-14 na artikulo, seksyon 6 hanggang 9, nasasada mga sumusunod. Seksyon 6. Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Alinsunod sa mga tadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod ang puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang medium ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. Seksyon 7. Ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino, at hanggat walang ibang itinatadhana ang batas, Ingles. Ang mga wikang pangrehiyon at pantulong sa mga wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbing pantulong sa mga wikang panturo roon. Dapat itaguyod ng kusa at oposyonal ang Kastila at Arabic. Pang-8 seksyon.
Ang konstitusyong ito ay dapat ipahayag sa Pilipino at Ingles at dapat isalin sa mga pangunahing wikang panrehiyon, Arabic at Kastila. Pangsyam na seksyon. Dapat magtatag ang Kongreso ng isang komisyon ng wikang pambansa na binubuo ng mga kinatawa ng iba't ibang mga rehiyon at mga disiplina na magsasagawa, mag-uugnay at magtataguyod ng mga pananaliksik sa Pilipino at iba pang mga wika para sa kanilang pagpapaunlad, pagpapalaganap at pagpapanatili. Ang Filipino ay pinaunlad na Tagalog. Ang isyu sa kalikasan ng wika ay hindi katulad ng isang barya na laging may dalawang mukha lamang. Narito ang isa pa at maaring may iba pa. Ang Tagalog at Filipino ay hindi pareho, ngunit hindi rin magkaiba. Filipino ay hindi Tagalog ngunit hindi rin ito isa sa mga bagong wika na iba sa Tagalog. Ito ay isang wikang produkto ng mga panlipunang pagbabago mula sa Pilipino batay sa Tagalog. Kautosang pangkagawaran bilang 7, 1,959. Kautosang tagapagpaganap bilang 134, 1,937 na naging Filipino sa Ligang Batas 1,987 na ang pinakasisidlan ay Tagalog at patuloy na pinaunlad at pinayaman batay sa iba't ibang wika at wikain sa Pilipinas. Batayan, ang kakambal na tanong. Kakambal ng isyu sa pagkakaroon ng wikang pambansa ng Pilipinas ay ang pagpili ng batayan nito. Di nga kasi, di madaling pumili ng isa sa mga umiira na wika ng Pilipinas at siyang gawing wikang pambansa. Dahil sa likas na ugaling regionalismo ng mga Pilipino. Maalalang nang ideklara ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa, malingas-ngas ang mga pagtutol mula sa ilang rehiyon. At nito ngang nakaraang kumbensiyong konstitusyonal upang maiwasan na ang maigting na pagtatalo at tunggalian ng mga rehiyon na humahati sa atin. Tinadhana ng saligang batas na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay tatawaging Filipino at pauuna ring salig sa mga umiiral na wikain at wika sa Pilipinas. Ngunit hindi rito natatapos ang mga pagtatalo hinggil sa usaping ito. Mainit pa rin ang mga pagtatalo sa kung saan nararapat ibatay ang wikang pambansa. Sa Tagalog ba? Mono-based national language o sa iba't ibang wikain, multi-based national language. Magkaiba ang Tagalog at Filipino. Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Kapansin-pansin dito ang di pagbanggit sa Tagalog. Sa halip ay ginagamit ang umiiral na wika sa Pilipinas. Pareho ang Tagalog at Filipino. Sa pananaw panglingwistika, ang dalawang magkaibang wika ay may magkaibang set ng mga bokabularyo na kung ang isang tagapagsalita ng isang wika ay makikipag-usap sa tagapagsalita ng iba ay hindi sila magkakaunawaan. Sa pananaw pampanitikan, ang dalawang magkaibang wika ay dapat may magkaibigang panitikan. Ngunit sa ngayon ay hindi ganito ang umiiral kung ang pagtutuunan ay ang pagtuturot pag-aaral ang panitikang Pilipinong Tagalog. Subukang tayain ang mga akdang itinuro sa isang klase sa panitikang Filipino. Kalikasan at batayan, isang pahapyaw na pagtingin sa magkakambal na isyu ng ating wikang pambansa. Ikauna, kalikasan, tunggalian ng mga pananaw. Kung susubukang itanong ng isang guro sa kanyang mga mag-aaral kung ano ang pambansang wika ng Pilipinas, ang isasagot ng mga nakakaalam ay Filipino. Ngunit tiyak na di ilan ang sasagot ng Tagalog dahil sa pagkalito. Magkaiba nga ba o pareho lang ang Tagalog at Filipino? Kung tutusin, hindi na bago ang gayong argumento. Minsan na tayo hinati ng halos ganitong tanong ng dating wikang pambansang Pilipino at ang batayan nitong Tagalog ay halos ipagkamali o sadyang di ipag-iba sa isa't isa ng marami. Kaugnay ng nabanggit na kalituhan, ipinalabas ni Kalihim Jose A. Romero ng Kagawaran ng Edukasyon noong Agosto 13, 1959 ang kautosang pangkagawaran bilang 7 na nagsasaad ng kailan matutukuyin ang wikang pambansa. Ang salitang Pilipino ang siyang gagamitin. Nauna rito,
Itinadhana ng kautosang tagapagpaganap bilang 134 noong Disyembre 30, 1937 ang Tagalog bilang saligan ng wikang pambansa at kung gayoy di kailanman naging wikang pambansa. Mono-based national language. Bamagat matagal-tagal din umiral ang ganitong kaayusan, marami pa rin ang tumututol sa ideyang ibatay ang pambansang wika sa Tagalog lamang. Pangunahin sa pagtutol, dito ay mga Cebuano, alina ang Pilipino, 1959 na siyang nahirang na wikang pambansa ay Tagalog din. Hindi sila masisisi sa pagbagay na ito sapagkat likain nga naman ng Balarela na wika pambansa ilang taon na ang nalilipas na naging Tagalog na Tagalog. Multi-based national language. Ang ganitong ideya ay naglalayong luminang ng wikang pambansa para sa Pilipinas na hindi lamang batay sa Tagalog, kundi batay sa maraming wikain sa bansa, kasama ang mga salitang banyaga na nagiging bahagi na ng ating kabiasnan. Maaring tama ang kanilang argumento. Una, kung tayo lilinang ng isang wikang panlahat na batay sa iba't ibang wikain, saan ibabatay ang balarila nito? Iba-iba ang balarila at katangiang panlingwiskita ng iba't ibang wikain. Ikalawa, saan ibabatay ang paninikang pambansa? Sa iba't ibang wikain din ba? Kung oo, paano ito maituturo sa mga paaralan? Ikatlo, kung makabubuo man ng wikang batay nga sa iba't ibang wikain, sino kaya ang gagamit nito? Isang tagumpay ang pundasyon ng gusali. Bagamat patuloy pa rin ang mga pagtatalo at pagkakahati-hati hinggil sa mga usaping ito, makatotohanan marahil na ipalagay na tayo'y nagkakaisa na. Una, kailangan ng isang wikang pambansa na siyang kakatawan at magbubuklod sa ating lahat. At ikalawa, upang maging higit na mabisa ang pambansang wikang ito, kinakailangan ito'y isalig sa katutubong wikain na tunay na nasa atin. Bagamat tayo naniniwala na ang panghihiram sa wikang dayuhan ay kailangan ng ating wika upang ito'y umunlad. Ano bang gusali ang di nagsimula sa pagtatatag ng unang bato at semento bilang pundasyon? Kung gayon, naitalaga na ang mga unang pundasyon ng ating wikang pambansa ay maaaring sa ilang panahon pailubusan ng magkakahugis ito. Ang itinayo natin isang matibay na gusali na nagbibigkis sa ating lahat, na ang pangalan ay pambansang wika at hindi isang Torre ni Babel. Huwag nating hayaang buwagin ang mga pundasyon ng gusaling ito ng ating pagkakaiba-iba ng wikain. Huwag nating biguin ang mga pagpapasakit ng ating mga ninuno at hindi tayo bibiguin ng Diyos. Yeah. Yeah. Valentino.